Hello mga Automart, naghahanap pa kayo ng isang compact sedan na maaasahan? Siyempre, ang go-to dyan ay ang Toyota Vios. Pero pag kailangan nyo ng mas malaki ng konti, nandito na rin ang Toyota Corolla Altis. At sa video na to, meron tayong dalawang Corolla Altis na titingnan. Isang 2008 Toyota Corolla Altis 1.6G automatic at isang 2020 Toyota Corolla Altis 1.6V. Ano nga bang differences na itong dalawang to aside from being, well, isang luma, isang bago? Well, obviously makikita niyo naman that over the years, lumaki na talaga ang Toyota Altis. Dito sa mas luma, mas maliit siya ng konti, and yung design language niya, mas parang pabilog pa siya kung kahit papano. Itong mga ilaw mo dito, hindi pa yan naka-LED, so halogens lang yan. At yung rims mo dito, well, naka-aftermarket rims na to. Overall, no, makikita mo yun that the car, it looks very compact. Kamukha niya, parang mas maliit na version siya ng Toyota Camry of its generation, yung tinatawag nating XV40. Maganda pa rin naman yung design niya, and it still is a very easy car to drive dahil napakaliit niya nga. Pagdating naman dito sa 2020 Toyota Corolla Altis, well, yan. Alayo na talaga ng darating ng Toyota Corolla Altis. Not just in terms of size, but in terms of design na rin. Ang ganda niya, it's much sportier na kung dati mas classy yung look niya, ngayon mas sporty na siya. Dito, meron ka ng mga LED headlights, no? Ang ganda na rin ng red and black na two-tone color scheme dito. So talaga mas sporty siya. Itong rims mo, mas maganda na rin. Dito, naka-aftermarket. Dito, what we have are a set of, ilang inches po to? 17-inch rims and two-tone na rin siya. So again, very sporty talaga yung design niya. So dito mo talaga makikita yung big departure. Kung dati, ang gusto ng mga tao is classy look. Ngayon, ang hinanap na talaga ng tao is sporty look. And so, Toyota also adapted to that. Pagdating naman sa engine, well, meron tayong specifications dito, no, na pwedeng tingnan. So dito sa lumang Toyota Corolla Altis, 1.6 liter ang engine niya. 108 horsepower at 145 Newton meters of torque. Meron ka na rin automatic transmission. Pero pagdating mo naman dito sa bagong Corolla Altis, well, 1.6 liters pa rin siya, but 121 horsepower na, so nag-improve na yan, at 153 Newton meters of torque. Tapos yung transmission mo, hindi na yung conventional automatic, CVT na yan, so mas matipid na sa gasolina. Dito naman sa loob ng 2008 Toyota Corolla Altis 1.6G, dahil nga isang G variant siya, mapapansin mo na hindi ka pa naka-leather seats. Pero still, at least automatic ka na. At saka meron ka na rin climate control system. Dahil nga mas luma ang kotse na to, basic radio lang, wala ka pang mga screens dito, wala ka pang backup camera. And itong instrument cluster mo, well, again, very basic lang siya. But at least naka-leather na rin itong manibela mo. Pagdating naman doon sa likod, mapapansin mo that space, it is bigger than a Toyota Vios. Pero dahil mas makapal nga yung mga upuan, well, legroom-wise, hindi rin siya ganun kalaki. Move naman tayo dun sa bagong Toyota Corolla Altis, no? Tingnan natin kung ano mabinago. At pagdating naman dito sa bagong Toyota Corolla Altis, yung 2020 1.6V, well, first of all, dahil V variant siya, naka-leather seats ka na talaga. Siyempre, wala ka na rin yung mga parang basic radio, may head unit ka na rin dito. At pag nilagay mo yung kotse sa reverse, well, meron ka na rin reverse camera. Although very basic rin lang naman yung camera na yun, wala man lang swiveling lines and all that. Nawawala na rin yung handbrake na conventional or yung foot brake kadalasan sa mga lumang Toyota. Meron ka ng electronic parking brake, may auto hold ka pa. At the same time, mas swabe na itong center stack mo, itong climate control system mo. Tapos yung instrument cluster mo, digital na rin yan. Mas komportable rin yung mga upuan. Feel ko mas sporty na rin siya kasi mas makapal na itong mga bolsters sa tabi. So pag nagda-drive ka sa mga mountain roads, mas hindi ka nagagalaw-galaw, mas hindi ka na aalog-alog. At the same time, dun sa rear seats, ganun din, mas sporty na, mas may bolsters na. And dahil mas maluwag na ang kotseng to, dahil mas malaki na ang kotseng to, mas maluwag na rin ang rear seats mo. So, paano naman sa pricing? Well, you can get the 2008 Toyota Corolla Altis 1.6G for 282,000. Para naman dito sa mas bagong 2020 Toyota Corolla Altis 1.6V, 790 plus thousand pesos. So, almost more than double talaga ang pricing nito, and you have a gap of around, well, 12 years. Ano nga ba dito sa dalawang kotse ang mas sulit? Well, if you're gonna ask me personally, I would go for the newer one, no? Kasi kahit nasabihin mong doble nga yung presyo, well, laki naman talaga ng binago at ang ganda naman talaga ng itsura nito. But you have to remember then that the Toyota Corolla Altis has never been an enthusiast car. Talagang pang everyday driving lang talaga ang Toyota Corolla Altis. So, kung naghahanap kayo ng bargain car, ng budget vehicle, pwedeng-pwede na rin talaga itong lumang Corolla Altis. At the same time, it's still equally as comfortable as the new one. Maybe mas hindi siya gadget-filled, pero pagdating dun sa ride quality niya, panalo ka na rin talaga dito. So, nasa sa inyo na talaga kung ano talagang hanap nyo. Hanap nyo ba ay bang for your buck, or hanap nyo is something a little bit more modern? Either way, pwede nyo nang
bibilin ang dalawang kotseng to from Automart.ph at isa pa silang Automart certified vehicle, meaning meron kang 5-day money back guarantee on both of these vehicles for your utmost peace of mind. Lagi niyong tatandaan kung hanap nyo ay the best of the best quality ng mga used cars na may 5-day money back guarantee, i-Automart certified na yan.